Magandang araw po sa inyong lahat mga kasenyor. Ako po muli si Manong Joe at welcome na naman sa isang makabuluhang episode ng Senior Hour kasama si Manong Joe. Maraming salamat pala sa ating mga followers. 51,000 strong na tayo. At ito ay lubos kong pinaabot ang aking pasasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating Manong Joe sa Facebook. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue, ang panukalang tax exemption para sa mga seniors na patuloy pa rin nagtatrabaho, katulad po ng inyong lingkod. Ako mismo mga ka-senior nitong taon lang ay tumungtong na sa edad na 61. Tulad ng marami sa atin, pinili kong manatiling aktibo sa trabaho at hindi dahilan kung kailangan lang, kung hindi dahil gusto ko pang patuloy na magbahagi ng tulong, maglingkod, magsilbi, at maging ehemplo ng isang senior citizen na produktibo pa. Pero sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin, pension issues, malaking gasto sa kalusugan, minsan ay natatanong natin sa ating sarili, paano pa tayo ngayon matutulungan ng gobyerno? Mabuti na lang, mga kasenyor, may kakampi tayo sa Kongreso na patuloy na lumalaban para sa atin, mga nakakatanda at sa kapakanan natin. Ngayong araw, makakasama natin ang ating panauhing walang sawang lumalaban para sa ating lahat. Ang aking kaibigan, si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Tatalakayin natin ang kanyang panukalang House Bill 2093 na naglalayong exempt sa income tax ang mga nagtatrabahong senior citizens na kumikita ng hanggang 80,000 pesos kada buwan. Kung Ompong, maraming salamat muli sa iyong pagpaunlak sa amin dito sa Senior Hour kasama si Manong Joe. Ano po nagtulak sa inyo, Kung Ompong, na isulong ang panukalang tax exemption para makinabang yung mga working seniors? Actually, kaya natin sinusulong to, una-una dahil sa hirap ng buhay, dala ng inflation, at para naman tayo makatulong sa mga senior citizen. Kasi kultura na natin na kahit na tayo ay kay senior na, ay tinutulungan natin ang ating mga anak at mga apo para matustusan ang kanilang pag-aaral at kamukha sa atin, katayuan natin, kailangan natin pambili ng gamot para sa ating kalusugan. Ayun ang ang nagtulak sa akin para i-push itong aking House Bill number 2093 para makatulong sa ating mga senior citizens. Kung Ompong, kung kayo ipapala rin makabalik sa Kongreso, sa ilalim po ng House Bill 2093, ano po yung next steps po ninyo dyan? Sino yung covered ng tax exemption? At bakit 80,000 yung naging income ceiling? Kasi alam mo, sa hirap ng buhay, kamukha ng nabanggit ko, kailangan natin mga panggastos. Yung 80,000 kasi, sa i-compare natin sa sitwasyon ngayon, ay maliit na halaga lamang yan. Kaya yun ang ating pinapanukala, 80,000, up to 80,000 ang magkaroon ng exemption sa tax ng ating mga senior citizens. Para makatulong tayo sa ating mga senior citizens. Alam mo naman, buhay natin ngayon, talagang ang laki ng gastos. Yung 1,000 ngayon, parang may 100 ka lang nung panahon natin. Tama, Kung Ompong. At saka actually, yung gamot, ang malaking, kumbaga, chunk ng budget natin sa pang-araw-araw. Totoo naman, nakita mo naman, ako'y nagkasakit, na-transplant, kidney transplant ako, naranasan ko kung gaano kahirap magkasakit. Kaya tinutulungan natin ang ating mga senior citizens para umagapay sa kanilang pangangailangan. Alam mo, Kung Ompong, nararamdaman din namin yan nung ang aking ina na pumanaw na noong 2022 ay sumasailalim sa dialysis. Malaking bahagi ng kanyang naipon ay talagang napunta doon sa pagpapagamot niya. 3 times a week yung dialysis niyang yun. At doon ko nakita na tayong mga senior, pag hindi tayo nakaipon, talagang aasa ka sa mga anak mo
Pero kung for example, maging ang mga anak mo ay financially challenged, parang wala ka nang pupuntahan. Wala na. So, ako nagpapasalamat may mga tao sa gobyerno na tulad ninyo na naghahanap ng paraan paano makaagapay ang mga senior citizens. Next question ko, Kong Ompong. Gaano kalaki ang epekto nito sa buhay ng mga nagtatrabahong seniors? Tayong dalawa, nagtatrabaho pa tayo, lalo na yung mga tumutulong pa sa pamilya. Alam ninyo, Pilipino tayo eh. Diba? Ika nga hanggat sa huling hininga, yung ating obligasyon sa mga anak at mga apo ay hindi natatapos. Oo naman. Hanggang sa, kumbaga, nakahiga na tayo, talagang wala ng buhay, dun lang hihinto. So, yung iba sa atin nagpapaaral pa hanggang sa apo. Totoo. Kaya, yun ang tanong ko, gaano kalaki sa tingin ninyo epekto nito? Naku, napakalaki epekto nito sa ating mga senior citizens. Imbis na ibayad nila sa buwis, nakakatulong sa pamilya. Naranasan ko yan kung gaano kahirap. Nag 3 times a week din ako. Ay, napakahirap. Sabihin mong gagastos kang 5,000. Eh kung 3 times a week, 15,000. Napakahirap kung wala kang pagkukunan. 90,000 a month kung Parang ganon. Paano kung iyong pamilya ay walang pinagkukunan? Madadali tayo. Pero meron na yatang bagong programa ngayon ng PhilHealth na sa pangunguna ng gobyerno ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, na tinaasan yung parang pinaka-allotment para sa dialysis patients. Kaya mukhang kaya na. Na-interview ko kasi yung PhilHealth nung nagdaang buwan. Sabi nila mukhang kakayanin na yung pagdadialysis ng mga patients. Pero syempre, bukod naman sa dialysis, iba-iba naman yung mga sakit kung Ompong eh. Kaya siguro kailangan din natin pang patuloy na tulungan yung ating mga seniors. Oo naman, hindi naman natatapos ang gasto sa pagpapadialysis. May mga gamot tayo mga tinatawag nating maintenance medicine. Correct. Malaking bagay yan. Ako ho, kung Ompong ay diabetic. So every month, meron akong kailangang tuparin na utos ng doktor. Yung daily ko lang, insulin, tapos meron pang ibang mga gamot na kailangan. So, nakaka-relate ako dyan eh. So, may nagsasabing kapag binawasan ang buwis ng seniors, baka maapektuhan naman kung Ompong yung allocation na kailangan ng gobyerno. Paano po ninyo ito ibabalanse? Sa aking pananaw, hindi naman masyadong malaki ang mababawas sa kita ng ating gobyerno. Kasi ito na sa mga senior citizens lang at napakahabang panahon na ating mga senior citizens ay nagbayad ng tax. Ito ba namang nahuhuling taon ng kanilang pamumuhay sa mundo? Ay hindi ba natin sila pwedeng bigyan ng konting ginhawa? Yun lang ang ating ipinaglalaban. Ako, alam ho ninyo kung Ompong bukod sa tax relief, may plano rin ho ba kayong isulong ang iba pang benepisyo para sa mga working seniors at kahit yung mga hindi working? Sa working, yung tulad ng flexible hours o dagdag proteksyon sa kung saan sila nagtatrabaho, at yung mga hindi nagtatrabaho, ano pang additional na tulong ang tingin nyo kailangan nyo pang ituloy bilang kinatawan ng senior citizens? Meron tayong sinusulong na batas, yung employment opportunities for senior citizens. Kasama riyan yung yung binanggit mo, flexible hours, protection sa kanilang workplace. Kasama yun sa ating sinusulong na panukalang batas na sa susunod na kongreso ay paglalaban natin. Actually, naipasa ko to sa third reading nitong kongreso. Hindi lang natin naiakyat sa Senado dahil sa kakulangan ng panahon. Pero sa ating mga senior citizens, ito ay pagpapatuloy nating
ilaban sa susunod na kongreso kung ako ay mapagbigyang makabalik muli. At sa huli, Kong Ompong, ano po ang mensahe ninyo para sa mga senior citizens na tulad ko na patuloy pa rin nagsusumikap at makapagbigay ng ambag sa lipunan kahit tayo ay ika nga in our sunset years? Alam mo, ang maibibigay kong mensahe lang sa ating mga senior citizens ay ito nga, yung tax exemption natin ay pinupost natin para sa kanya lang kapakinabangan. At patuloy nating ilalaban itong tax exemption na to para makatulong tayo sa mga senior citizens, hindi lamang sa kanila, maging sa kanilang mga apo at mga anak. So with that, Kong Ompong, maraming salamat sa inyo sa iyong patuloy na malasakit at paninindigan para sa mga seniors na katulad ko. Alam po ninyo, ang usapin ng ginhawa sa bulsa naming matatanda ay pagkilala sa ating dekadang serbisyo at kontribusyon sa lipunan. Panahon na para bigyan tayo ng siguro dagdag na ayuda kahit papano, suporta at higit sa lahat, dignidad. Ako'y natutuwa na nakapanayam ko ngayon ang aking kaibigan, Kong Ompong Ordanes. At hopefully, sa mga susunod pang panahon ay magkaroon pa ng pagkakataon ang mga tulad ni Kong Ompong na makatulong sa ating mga nakakatanda at sa ating mga senior citizens. Kaompong, saludo sa inyo. Maraming salamat po. At sa ating mga senior citizens ay patuloy nating ilalaban ang inyong karapatan at kapakanan upang maitaas ang ating dignidad at antas ng buhay. At patuloy tayong magpapasa ng mga makabuluhang batas para sa ating mga sektor ng nakakatanda. Maraming salamat po, Manong Joe, sa pagbibigay sa akin ng oras. At muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli mga kasenyor, ako po ang inyong lingkod, Manong Joe Saldariaga, proudly isang senior citizen na patuloy na ipaglalabang kayo upang gumanda at maging matiwasay ang buhay nating lahat, mga senior citizens. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Manong Joe po, at your service.